Ano-ano nga bang mga qualifications para makapag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan? Hi guys! Ako nga pala si Nika, OFW dito sa Taiwan. Day off ko nga pala guys, kaya marami na naman akong time para sa inyo. Thank you nga pala sa mga nag-follow sa akin, sa mga nagla-likes at nagko-comment din. Hindi ko talaga ine-expect yung biglang pagdami nyo. Basta guys, thank you. Nagkaroon din ng silbi tong kadaldalan ko. Quick background check muna tayo guys about sa akin. Taong 2018 nung napagdesisyonan ko ngang mag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Hirap na hirap nga akong mag-apply nun guys dahil halos lahat ng hiring ang hinahanap nilang qualifications ay with experience. Pero dahil nga sa pagtsatsagang mag-abang ng mga job posting nila sa Facebook page ng mga agencies, at mag-walk-in personally sa mga agencies. Nakahanap nga ako ng hiring na pasok ang qualifications na meron ako. Taong 2019 ng June nga pala nung nakarating ako dito sa Taiwan. Halos maglilimang taon na rin ako dito. First timer with no experience at malayo din ang kursong tinapos ko sa trabaho ko ngayon dito. Bachelor of Computer Science nga pala ang tinapos ko guys. At ang work experience ko naman sa Pilipinas ay office clerk. Kaya naman yung mga first timer with no experience, huwag kayo matakot mag-apply. Big factor din naman kung meron kayong experience. At kahit anong kurso din naman ang tinapos mo, tinatanggap din nila. Meron nga lang ibang company din talaga na naghahanap ng specific na course. Huwag ka din matakot mag-apply kasi ang mga factory naman dito sa Taiwan ay tumatanggap ng masteral, college graduate, vocational, undergraduate, senior high school at high school graduate. Pagdating naman sa age limit guys, 20 to 40 years old naman yung usually na hinahanap nila. Pero kung 41 and above yung age nyo, itry nyo pa din, wala namang mawawala. Sa weight naman guys, mapayat, mataba, slim, sexy, chubby, go, mag-apply lang kayo. Sa height naman guys, may mga kasama kong 4'10", 4'11". Huwag kayong mawala ng pag-asa kung maliit kayo. May mga company pa rin kumukuha ng mga cute size na kagaya natin. By the way guys, 5'3" nga pala yung height ko. Kung matangkad ka naman, walang problema, mag-apply ka lang. Sana all! At pagdating naman sa gender, girl, boy, or LGBT, go, wala namang discrimination, mag-apply lang kayo. Para naman sa mga malalabong mata na kagaya ko, mag-eyeglass or mag-contact lens lang kayo. Sa mga colorblind naman, mahigpit talaga sila pero itry nyo pa rin, baka maipasa nyo. Kung left-handed or right-handed ka naman, wala naman yung problema, basta gumagana yan bro. Pawisin na kamay or pasmadong kamay na kagaya ko, nakarating naman ako dito sa Taiwan. Pero guys, wag naman yung sobrang nanginginig, pag ganon, ipa-check up nyo na yan. Para naman sa may mga tato, huwag kayong mawala ng pag-asa, visible or not visible, meron pa ring mga company na tumatanggap na may tato. Madami nga dito sa Taiwan na bordado. Wala din naman kasing discrimination talaga dito. Hindi rin naman kailangan na magaling kang mag-English as long as you read and write and speaking and understand. Pasok ka kagaya ko. Guys, hindi rin naman required dito na marunong ka mag-Mandarin. Kasi dito na nga lang din ako natutong mag-basic Mandarin. Ni hao, meyo nagaway sa mo. Meron pa palang nagtanong sa akin regarding skin complexion daw. Guys, maputi, maitim, morena, mestiza, go, mag-apply lang kayo. At meron pang nagtanong, pwede daw ba yung may kulay yung buhok? Guys, marami kayong nag-a-apply, so make sure be presentable kapag mag-a-apply kayo. The employer wants the best for their company. So kapag nakapang unicorn na color yung buhok nyo, kulayan nyo muna ng medyo presentable tignan. At kapag na-hired na kayo, gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Meron din palang nagtanong sa akin, pwede daw ba yung may sakit? Guys, hindi ako doktor para i-diagnose ko kayo para kung pwede kayo mag-Taiwan o hindi. Depende pa rin yan kung ano yung sakit nyo at saka yung doktor na yung magsasabi sa inyo kung fit to work ba kayo o hindi. Isa pang qualifications para sa mga Taiwan applicants dyan, kailangan matapang kayo. Hindi kasi lahat siniswerte na kapag nag-apply kayo ay pasok na agad kayo. Yung iba ay paulit-ulit na bumabagsak sa interview at exam. Kagaya ko halos isang taon talaga akong nag-antay para lang makapag-Taiwan.
Feeling ko nga nun ang bobo-bobo ko na eh. Pero syempre dahil nga matapang tayo, ilalaban natin yung pangarap natin. At hindi ako papayag na hindi ako makarating ng Taiwan. Dahil nga ako ang breadwinner ng pamilya at hindi tayo pwedeng sumuko sa buhay. At ang pinakalas na qualification ay dapat masipag ka. Masipag ka dapat mag-abang ng mga job posting. At dapat masipag ka ding mag-walk-in at magpasa ng mga resume sa mga agency. Para naman akong nagra-rap pero seryoso guys. Meron din namang mga tao na hindi talaga applicable para sa abroad. Kung baga hindi sila destined para sa abroad. Yung tipong ang dami-dami na nilang in-applyan pero hindi pa rin sila nakukuha. Baka hindi ka pang Taiwan, baka pang Canada ka, o baka namang pang US ka, or baka pang Europe, or kung wala talaga sa mga nabanggit ko, baka para sa akin ka talaga. Uy, grabe naman yun! Pero guys, para sa mga hindi talaga pinalad mag-abroad, for sure, God will open an opportunity sa inyo para matupad nyo yung mga dreams and goals nyo. Hindi ibig sabihin na nasa Pilipinas kayo or nasa ibang lupalop man kayo ng mundo ay hindi na kayo magsasucess. May kanya-kanya talaga tayong pathway ng career. At syempre, may kanya-kanya din tayong timeline. Huwag tayong mag-compare kung naunang mag-success yung kakilala natin. Iba-iba din kasi tayo ng situation sa buhay, guys. Pero isa lang yung maa-assure ko sa inyo, guys. Walang talo sa masipag, matyaga at determinado sa buhay. Yun lang guys, sana nakatulong sa inyo. Oo nga pala guys, iba-ibang company, iba-ibang qualifications din yung hanap nila. So sana makahanap din kayo ng qualifications na pasok sa inyo. So yun lang guys, kakain muna ako. Thank you! And ingat! Lagi niyong tandaan, be positive in life and always choose to be happy. Bye!